So, sa araw na to, i-discuss po natin yung about prayer. Ang topic po natin na hindi naman po siguro katagalan ay prayer and fasting. Pero katulad po ng sinabi ni Kuya Bernard nung nakaraan, pwede pong mag-prayer ng walang fasting, pero hindi pwedeng mag-fasting ng walang prayer. So, napakahalaga pong maintindihan natin ang kahalagahan ng prayer sa buhay natin. Actually po, very... sabi ko kay Bernardi, hindi ko umpisahan itong aking gagawin. Matagal na siya yung naka-drop, pero hindi ko siya pa alam paano ko umpisahan. So, siguro sakit yun ng mga matagal na natigil sa pagtuturo. 4 years po, to be exact. Kaya, bear with me, and at the same time po, ang isa pa pong fear ko, and I know that God is going to help us through the power of the Holy Spirit, na because my teaching is a little bit about being a radical Christian. Kasi nasanay tayong bilang Kristiyano, conservative Christian. Tayo yung Kristiyanong nahihiya sa Lord, mahihiyain sa Lord, no? Pero sa paggawa ng kasalanan, yung ibig sabihin, pag prayer, mahihiyain tayo sa Lord. Halos hindi tayo makalapit o makapagsabi sa Kanya ng mga gusto natin. Pero pag sa paggawa ng kalokohan, ako, walang hiya talaga. Isa na ako dun. Okay po, tayo po ay mag-umpisa. Prayer. Excuse lang. Unless maintindihan natin kung anong pinaka-purpose ng prayer, hindi natin maintindihan, di po ba? Hindi natin siya bibigyan ng halaga sa buhay natin. Eto ba yun? Gumagana ba siya? Sige, wag lang. Okay. Sino namindot? Okay. Palagi po nating maririnig na ang prayer is very powerful. At pag mga merong umiiyak, sasabihin ng kapatid, why worry when you can pray? Diba? Madalas po natin naririnig yun. Why worry when you can pray? Pero in fact, yung nagsabi nun, hindi niya rin yung ginagawa. Panay worry pa rin siya. No? Kapag sinabi mong, why worry when you can pray? Ibig sabihin, hindi ka ganon mo ka alam gaano ka powerful ang prayer. Ba? Kasi ibig sabihin, why worry when you can pray? Ang prayer ang sagot sa lahat. Bakit ka mag-worry? Yun ang pinaka-suma total nun, hindi po ba? And yet, bakit ang Kristiyano ay wala dun sa ganong klaseng level ng kanyang pananampalataya? Napaka-hesitant niyang lumapit sa Lord. Actually, last resort na nga minsan siya eh. Pag wala na siyang malapitang kapatiran, no? Talagang last na lang talaga ang prayer sa buhay niya. Bakit po kaya? Ang nakikita ko po, because of unanswered prayer. Lagi akong nagpa-pray, di naman nasasagot. Mabuti pa ako na lang gumawa ng paraan eh. Pray ako ng pray, ganun pa rin ang buhay ko. Ganun pa din. Pero napaka-powerful talaga ng prayer. Kahit sa iglesia, lagi sinasabi, ito yung backbone ng church. No? Kung totoong yan ang backbone ng church, pumunta ka sa lahat ng churches, alin ang pinakamaliit o konting ministry? Mga intercessor. Prayer meeting, kakapraso. Pag Friday, makikita mo let's say sa kanila, Sunday or kung anong araw, let's say Friday na lang, mag-focus tayo sa Saudi. Pag Friday, makikita mo punong-puno yung bulwagan, may 5,000. Pero pagka prayer meeting, wala pa yung 10% nun na uma-attend. So, saan ang failure? Dahil, hindi nasasagot ang mga prayer. O hindi nila naiintindihan ano talaga ang purpose ng prayer. So, yun po ang ating pag-aaralan. Makapindot nga.
At ito po ang mga tanong ko bago ko isa puso talaga ang kahalagahan ng prayer. Kung talagang ang Diyos ay makapangyarihan, ba't kailangan ko pang manalangin? May mga passage nga sa Biblia, bago mo pa ibuka ang iyong bibig, nalalaman na ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Ang sabi pa sa Old Testament, bago ka umupo, alam ng Lord. Bago ka tumayo, alam ng Lord. Ba't kailangan ko pang mag-pray? Alam naman pala niya eh. Kaya nga yung iba ang prayer nila, di ba? Lord, katulad nung kahapon. Katulad na lang po nung kahapon. Yun din po hinihingi ko. Hanggang ngayon wala pa eh. Yun na lang pong kahapon. Why we need to pray? Si Jesus, Diyos siya? Bakit palagi siya nagpa-pray? Ba't kailangan niya pong mag-pray? Nasa kanya naman ng Diyos na, ba't kailangan pa? So nakikita natin ngayon, bakit necessity sa tao ang prayer? May mga verses din po sabi doon na, kahit anong maisip mo, hingin mo sa pangalan ni Jesus at ibibigay ko. Ibibigay naman pala eh. Ba't kailangan pong mag-pray? Ibibigay. So yun yung hint doon, kailangan mong mag-pray. Kung ikaw ay Kristiyano, mandate sa'yo, sa atin na mag-pray. Kung hindi ka nagpa-pray, ang pangalawang tanong ko, Kristiyano ka ba talaga? Kung makikita natin sa panahon ni Jesus nung siya'y nagmi-minister, ang lagi niya sinasabi, pray always. Pray always. Nagalit pa nga siya kila nagtampo eh, di ba? Yung malapit na siyang ay pako sa krus. Ano ba naman kayo? Hindi ba kayo tulog kayo ng tulog? Ay, yung kalaban ng mga tao, no? Naantok na ako, Lord, bukas na lang yung prayer ko. Paggising, busy naman siya sa trabaho. Natatarantang magpaganda sa harapan ng salamin. 2 oras sa harapan ng salamin. Pero sa prayer, nakakalungkot po, no? Sino po dito ang mga Kristiyano na? Hindi ako magtatanong sa inyo kung nagpa-pray kayo, kung ganon. So, bakit ang liit ng akin yan? Ayaw lumapit. Okay. Dahil daw po yun sa unanswered prayer. At kung makikita nyo, ito lagi ko sinasabi sa prayer meeting eh. Ang sabi doon, may lahat yung mga disciple niya, nakita nila kung paano mag-perform si Jesus ng mga miracles and wonders. Kung paano nagpakain ng maraming, galing sa 2 tinapay at ilang pirasong isda, dumami, no? Yung mga miracles na ganun. Nakita nila, na-witness nila, paano nagpagaling ng maraming sakit ang Panginoon. Nakita nila, paano magpalayas ng demonyo. Nakita nila, paano niya utusan ng ulan. No? Ang bagyo. Nakita nila, paano lumakad sa lupa, ay sa ibabaw ng tubig. And yet, hindi nila sinabi kay Jesus na, turuan mo kaming gumawa ng tinapay. Alam niyo kung anong hiniling nila? Kung anong ituturo sa kanila ni Jesus? Turuan mo kaming manalangin. Papanong manalangin? Kaya lumabas yung Our Father in Heaven, yun po, di po ba? Doon po nag-umpisa yun. Kung hindi mahalaga ang prayer at hindi necessity nito para ma-perform lahat ng mga himalang ginawa ng Lord, bakit yun ang hinihiling nila? Siguro kung ako nung panahon na yun, paano na lang gumawa ng tinapay at isda? Negosyante na agad ako, di ba kuya? Walang puhunan. Walang talo. Hindi ko na kailangan magtrabaho pa. Sariling negosyo ko. And yet, hindi po yun ang hiningi. Ang hiningi, how to pray. Kaya napakahalaga ng prayer. Question ko po. Ano po ba para sa inyo ang prayer? Mga ilan-ilan po siguro. Sige po. Sino po ang pwedeng magbigay sa akin ng mga, wag na po masyadong habaan dahil, sino po? Ano ang prayer?
yung pinaka, let's say, in one word or two words, Ang way of communication. communication. So, prayer is communication. Ano pa po? Hininga ko. Prayer is breath. Tama. Okay po. Gagaling ah. Okay. Backbone. 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 Mga Kristiyano nga, no? Malalaman natin yan kung prayerful talaga sila. Okay po. It's more than that. It's more than just communicating with God. It's just more than connection. It's just more than that. Ang sabi po, ayun ang gumana. Okay, what is prayer? Ay, ang liit pala ng ginawa ko. Sorry po. Kita niyo po? Okay. Hindi na matanan. Okay. Prayer is communing with God to release His purpose and plans in earth. No? Kailangan nakikipag-communicate tayo. Sabi, nagpa-pray ka na nagpa-pray. Lord, ito hinihingi ko eh. Bakit iba binibigay mo? Kasi may iba yung purpose niya eh. Ikaw lang yung channel niya para may i-perform niya yung purpose niya sa earth. Okay? Prayer is declaring God's word to God. Pag nagpa-pray tayo, Lord, pengin ito, pengin ito, pengin ito. Hindi. Lord, you are my Jehovah Jireh. My provider. Ibabalik mo sa Kanya yung salita niya. Kasi, sabi niya, ang Panginoon, no, He is watching over His word para mapatupad ito. Hindi niya pwedeng hindi patuparin to. Parang ikaw, sinabi mo, Tay, pengin pera. Allowance ko. Bakit? Karapatan ko yun, tay. Tatay kita eh. Di ba? O, si Pauline, iba ang sinasabi niya. Daddy allowance, dapat gawin mo ng 200 yan. Bakit? Eh, may bonus eh. Oo. Eh, may bonus eh. Or may increase eh. Walang choice si daddy, alam niya eh. Kaya dapat di nyo pinapaalam ang sahod sa mga anak. Okay? Ito ba't ako yung pansin? Prayer is giving God the right through our faith to intervene in the affairs of the earth. Pagpasensyahan nyo na po. Ang sabi ko kanina, medyo radical Christian po ako. At Diyos, kailangan ng tao para i-perform ang himala sa lupa. Hindi na siya Diyos nun. Malalaman po natin mamaya. Prayer is confessing God's will to be done on earth. Ang will ng Lord kay Jesus noon, maipako sa cross. And yet si Jesus, nakailang pray siya, sana, kung pwede, take away this cup from me. Pero ang last doon, let your will be done. So may confession ka, let your will be done. So kung nagpa-pray ka, Lord, gusto ko po ng ganito, ganyan, ganyan, let your will be done. Eh, ang will ng Lord ang dinideclare mo, hindi naman yung will mo eh. Tapos ngayon, hinihintay mo yung pinag-pray mo. Yung will ng Lord ang i-expose. Paliwanag po natin mamaya siya. Next. Paano nangyaring ang Diyos kailangan niya ng tao para ma-perform niya yung kanyang kapangyarihan dito sa lupa? Alam niyo po ang electricity, di po ba? Nakikita po ba natin ang electricity? No. Alam natin, powerful ang electricity. Hindi. Very powerful. Pero hindi natin siya nakikita. Paano natin makikita ang electricity? Through the instrument or the media. Medium or media. Patayin natin ang ilaw. Wag. Ito pong ilaw na to, designed siya para magbigay ng liwanag. Tama po ba? Yun ang original design niya eh. Magbigay ng liwanag. Pero hindi niya maibibigay yung liwanag na yon unless connected siya dun sa source. So, sino nagbibigay ng liwanag? Electricity. Okay? So, yung sabi kasi yung power nito, wala sa kanya.
nandun sa source, which is the electricity. Okay. Medyo nakuha po. Okay. Oh, maganda to. Sino pong may mga phones? Sino pong may mga phones dyan? Definitely. Sinong walang phone? Ang tanong na lang. Imposible yun, di po ba? Pag tinanong natin ng tao, bakit may phone? Ba't kailangan mo ng phone? Necessity? Necessity. Importante. Okay. Yun, sabi ni ate, form of communication. Yun ang pinaka-una, di po ba? Pagising sa umaga, check ng phone. Yes. Bago matulog, nakakailang oras sa FB? Sa YouTube? Sino naman dito nagpo-pray sa umaga? Sa gabi? Sinong hindi nakakalimot mag-pray? Sinong hindi nag-i-skip ng prayer? Ngayon, kung itong phone na to, ganun natin pinapahalagahan. Dahil alam natin yung kapangyarihan nito sa buhay natin. Yung necessity nito. Therefore, kailangan ang prayer, mas pahalagahan natin dahil mas necessity yan ng isang Kristiyano. Kahit wala kang phone, pwede ba yun? Wag lang. Pag wala kang phone, oh. You see? Totoo po yun. Kasi, sino ba yung iba internet naman? Walang internet, no life daw. No? Yung pamangkin ko, nasira yung phone niya, ay buhay. Para na rin akong patay. Siyang ganun. Nakita po natin yung kahalagahan nito, hindi ba? Pag nga naiwan mo to papasok ka ng trabaho babalikan mo pa siya kahit late ka na. Tama? Ako hindi. Siguro hindi necessity sa work niya. Ako po hindi pwedeng walang phone sa work ko. Kaya si Bernard talagang pababalikin ko siya kung ibabalik niya talaga. Or magsisend ako ng message sa email ko na pakitawagan ako sa landline na lang dahil naiwan ko yung phone ko. So nakita po natin yung kahalagahan nitong phone na to. Balik tayo dun sa electricity kanina. Itong phone na to, very powerful design siya. Napakaganda, pang tawag, pang text, and everything. Lahat nga ng tanong mo, dito ka na nagpupunta No? Maski sa Bible, anong verse kasi yun? Napaka-effective niya. Ang ganda ng design niya. Hindi design sa labas yung pinaka original purpose niya, yung program niya. And yet ito, hindi to gagana kung walang battery. Tama? May battery naman, pero walang charge. Low bat. So, mahalagang lagi siyang naka-charge para mag-function siya ng tama. Saan ang gagaling ang charging? Yung power? Electricity. So, same as tayo po sa prayer. Ang tao, eto may design, di ba? Ang tao may design din. Ito, ang sabi ko po kanina yung ilaw, dinisign yan, ang original na thinking nung nag-design yan, ang magiging source nito ay electricity. So, meron kang makikita dyan mga wirings na, electric wirings, dahil yan design sa electricity. So, same din po ito, pag binuksan natin, may makikita tayo dyan mga bagay-bagay. Electric ang source niya. Pero ang tao, original design and functionality is to napakadami reproduce, to dominate the earth, to lead, to pray. Ang dami po niyan. Ito po ang design ng tao. Sa Genesis 1:26 sabi, and God said, let us make man in our image,
after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Punta tayo sa make. Naka-bold po yung make, ano? Bakit? From the creation, day 1 hanggang day 5, palaging God created. God created. Pag sinabing created, meron kang ginawang bagay from nothing. Wala siyang pinagmulan. Kaya nagkaroon ng created. Pero pag sinabing make or made, ginawa mo tong bagay na to from something else. So may pinagmulan na siya. So sabi ng Lord, let there be, God created heavens and the earth. Kasi wala pa nun. So nag-exist from nothing. Pero ang man, iba ang ginamit niya. Make. Sabi niya, let us make man in our image. Yung pong word naman doon, naka-bold din siya. Ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew word is ish, which is meaning spirit. Sabi niya, let us make man in our own image. Parang ang make is to reproduce. So from God, nag-reproduce siya ng man. So kaya make, hindi kinreate. Hindi kinreate ng Diyos ang tao. Ginawa niya ito, minake niya to from His own image. Kaya di po ba kung may, hindi ko nakuha yung verse, ang sinasabi doon na ang tao is a little bit lower than God. Mas mataas sa angel. Sinong gustong-gusto ditong maging angel? Ang daming gusto ditong maging angel. Mas mataas pa tayo sa angel. We are just a little bit lower than God. Kasi galing tayo sa Kanya, ni-reproduce. Pagka gagawa kayo ng baby, excuse my term, sasabihin mo, let's create baby. Diba? Hindi. Ang sasabihin mo, let's make love. Kasi reproduced. So tayo, original design natin, ang original na source natin is spirit. So kailangan ng source ng spirit ay laging connected sa source niya, which is, sino bang source niya? Sinong source natin? Saan nilikha ang tao? Galing kay nireproduce ang spirit ng God. So, ang source natin ay ang God. So, same thing as electricity. Hindi ka magpa-function ng ayon sa kalooban nung naggawa sa'yo kung hindi ka susunod dun sa rules na ibinigay niya sa'yo. Dun sa design mo. Kailangan nakakonect ka sa God para ka maging effective na tao. So, Christians, masasabi ko, are more effective kaysa sa mga tao sa labas. Bakit? Kasi pagka-connect ka doon sa source, full ang battery mo. Katulad ng phone, di ba, yung phone na isa ni Bernard, kapag ginagamit niya, at low bat na siya, hindi na siya maka-open ng mga kinakas namin sa TV. Hindi na namin siya makas sa TV. So, yung full potential po ng telepono, kailangan full charge siya. So, ang tao, lalabas ang full potential niya kapag full charge siya. And ang charging ay nangyayari sa pamamagitan ng prayer. Alam natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Tama po ba? And yet, hindi tayo kumukonek sa Kanya. And that is through prayer. Marami ba pong kaparaanan? Pero sa prayer, dyan po lagi ang revelation ng Lord. Yung binabasa mo sa Bible, sometimes you do not understand. But when you come to prayer, you will. Definitely you will. Kasi through prayers, pag connected ka dun sa source, habang nagbabasa ka, hindi siya ganun ka-intimate eh. But when you are praying, naku, umiiyak ka sa Lord, masaya ka sa Lord, nandun na yung connection. Tapos makikita mo, ipapakita sa'yo ng Lord, ito yung plano ko sa'yo, anak eh. Then you will start to have peace of mind. Lord, oo. Oo nga pala. So, nag-uumpisa ka. Lumalabas ngayon yung full functionality mo. Anong unang function? To understand. It's another function ng tao. So, naintindihan niya yung will ng Lord.
Okay? Ito pa po ang isang function ng design ng Diyos sa Lord. Sabi doon, and nakabold po, no? And let them have dominion over the fish. So in short, let them have dominion over the earth. Sino pong binigyan ng dominion? Yung pong word, palagi po yung nababanggit namin ni Bernard. Mula po nung maintindihan namin itong verse na to, dito po nagpaikot-ikot ang buhay ng tao, kung anong design ng tao. Let them have dominion. Ibig sabihin, ibinigay niya yung kapamahalaan dito sa lupa. Hindi niya sinabing, let us have dominion. Kaya kung merong mga bagay na nangyayari sa lupa, kailangan mag-agree muna ang tao sa Diyos bago mangyari. Hoy, Ate Irene, medyo foul. Let us see. Okay? Nung ang Diyos, ang plano niya, magkaroon ng extension ng kingdom niya sa heaven, dito sa lupa. Para magawa niya yung kanyang, magawa yung mga bagay na yon, gumawa siya ng physical earth. Merong spiritual kingdom ang Lord, gumawa siya ng physical earth. Okay? At dahil siya'y espiritu, hindi niya magagawa yung kanyang dominion dito unless merong physical na tawag dito, nawala ako. Physical body. Okay. Kaya eto niya. Dung una, ang sabi niya, let us make man, spirit, pinag-uusapan spirit. Dun sa pangalawa, sabi niya sa 27, so God created man, yung man dito, Adam. Yun yung katawan. Yun yung itong flesh natin. So, ginawa niya yon. At makikita natin yan sa Genesis 2, and the Lord God formed man out of dust. So, gawa tayo sa dust. And breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Diba? Yung spirit kasi na ginawa niya nung una, sabi niya, hindi pwede. Kasi ipapatirahin ko siya sa earth. So, kailangan niya ng man suit. Ginawa niya ngayon finorm niya ngayon yung tao. At hininga niya doon, kaya nabuhay ang tao. So, from then, unang ginawa niya? Pinangalanan niya yung di ba? Nagtrabaho siya na lahat. Kung tutuusin, pwede niya sabihin, Adan, ang pangalan nito, ganyan, 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 ganyan. Hindi niya ginawa yun. Binigay niya yung kay Adan. Okay. Ang human, tawag sa atin human, di po ba? Yung word na human is derived from two root word. Yung you po, sa Latin word po, ibig sabihin, humus. Hindi po yung sinasawsawan. Humus po yun, humus. Which means dirt. Lupa. Okay? Yung man, sinabi ko kanina, from Hebrew word ish, spirit. So, ang human, pag pinagsama mo siya, spirit in a dirt body. Spirit in a dirt body. Therefore, tayo ay human. Human. Ikaw ay espiritu. Tama? Original design mo, espiritu. Ito yung katawan na casing lang yun. Casing lang tayo. It has nothing to do to the source. Kailangan ng Diyos yung human para mag-perform. Okay? Katulad nga po kanina, sabi ko kanina, yung Diyos, kailangan niyang para ma-perform niya yung kalooban niya, ayun. Niya dito sa lupa, kailangan niya ng medium. Yung phone kanina, ang medium pwede yung phone as medium kasi mailalabas ang electric, mailalabas niya sa phone yung kanyang power. Tama po ba? Pero, eto, unless isaksak mo siya sa kuryente, sa electricity, gagamit ka muna ng wire. Hindi ka pwedeng dumiretso. So, yun yung prayer. Yung medium natin as a connection is the prayer. Para mag-connect tayo dun sa pinaka-main source.
Okay. Ako walang power. Kaya nga, hindi pwedeng walang power yan eh. Prayer. Therefore, ang pinaka ibig sabihin ng prayer is to unveil God's power to manifest on earth through human. Gusto niyo po ng halimbawa? Grabe to si Ate Irene, parang hindi ko malunok ang mga sinasabi nito eh. Importante po tayo sa Diyos. Pag walang tao, hindi rin maipe-perform ng Lord yung kalooban niya sa lupa. Si Ate Irene, nako, grabe siya oh. Papatunayan ko po bakit. Remember po yung sa creation? Si God, si serpent, si woman na lang. Huwag na nating isama si Adan, baka magreklamo, kasalanan naman daw ng babae yan eh. Lagi na lang ang babaeng pinag-aanuhan dyan eh. Okay, dun sa Eden ang laging tinatanong ni Bernard noon at ako, bakit? O yung ibang mga atheist, no? Diyos? Hindi niya kayang pigilin si maliit na ahas na yun? Hindi niya kayang pigilin si Adan? Si Eva? Diba? And yet nangyari. Bakit? Sabi po sa Genesis 3:15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his head. Una, di ba, ba't kailangan niya ng tao? Hirap yata itong ipaliwanag, tulungan mo ako. Kailangan ng Diyos ang tao. Okay. So, ang Diyos, kailangan niyang gawin yon, pero hindi niya nagawa. Kaya niyang gawin? Amen. Kaya niyang gawin? Na pigilin ng serpent? Kaya niyang gawin patigilin si Adan? Si Eve? Kaya niya. Kaso mo, dun sa first verse natin, ang sabi niya, let them have dominion. Ibinigay niya na kasi yung kapamahalaan dun sa lupa, sa mga tao. Kaya hindi ang Diyos, pag sinabi niya ang salita niya, hindi niya na kaya baliin yun. Kaya ang Diyos hindi madaldal. Kasi alam niya, pag sinabi niya, nagiging batas. At ang sabi ng Diyos, I put my name upon my, I put my word upon my name. I put my word upon my name. Ibig sabihin, ang Lord, ang sabi, di ba, God is faithful. Kahit na ang tao ay hindi nagiging faithful, patuloy siyang magiging faithful. Even to His word, He is faithful. At Diyos ako, kahit parang namang hindi pwede yun. Kailangan ko. Kasi hindi, bound na siya dun sa ganong salita na inilabas niya. So, eto ngayon, may solusyon naman ng Lord. Ang Diyos ay all-knowing, di po ba? Ang sabi natin kanina, God is all-knowing. Kung nakita na ng Lord, kasi yun ang plan ng Lord eh. Plan na niya yun eh. Ito yung original plan niya, na i-extend ang kanyang heavenly kingdom sa earth. At pagkaroon ng heavenly kingdom sa earth na physical world. So, kaya ginamit niya. Nakita niya na mag-fulfill itong si Adan at si Eva. And yet, ang Lord, nung palang pinaplano niya, meron na siyang solusyon. Pinatulog niya si Adan, kinuha si Eva, at ginawang woman. Kaya woman, womb. May womb. Manganganak. Kasi gagamitin niya yon para magkaroon ng Jesus. At alam niyo po ang design sa medical, ang dugo ng bata at dugo ng anak hindi naghahalo habang nandun siya sa kanyang tiyan. Unless, di ba Ate Edith, magkaroon ng yung may mga problema, may bleeding sa panganganak. Pero yung, hindi ko po nailagay. Kasi sa fasting pa yun, kaya hindi ko po nailagay.
Hindi siya nag-ano. So, dinisign na ng Lord yung palang sinapupunan ng nanay para pagdating niya, purong-purong 100% man at purong-purong 100% God siya. Okay? Nakita na ng Lord yun. Eto ngayon, dahil hindi niya kayang awatin ngayon, eto yung sabi niya sa Genesis 3 verse 15. And I will put enmity. I-paraphrase ko po. Alam mo, Satan, na hindi ako makakababa ngayon dyan para tirisin ko yung ulo mo. Kasi wala pa akong katawan. Pero pinapangako ko sa'yo, itong babae na ginamit mo, no? Na ginamit mo para mawala yung dominion sa kanila, siya ding babaeng gagamitin ko sa'yo. Kaya ngayon, nung sinabi ng Lord yon, yan ang dahilan. That is why Christmas became necessary. Di niyo magagawa ng walang earth suit. Jesus is not the God. He is the man suit. Sa yung katawan dito sa lupa. Yung Christ ang God. Kung makikita natin sa Isaiah, and a child is born, pinanganak ang child, and a son is given, hindi pinanganak ang son, kasi spirito yun ang God. So si Jesus po ang pinanganak, kaya 100% na tao siya, at yung son, which is Christ, yun ay 100% God. So napakahalaga natin. We are best candidate para tugunin ng Lord ang ating panalangin. Kailangan may agreement tayo sa Lord. Gusto nung nga ng Lord na gamitin si Kuya Eric, siguro, let's say, 10 years ba? O, let's say, 15 pa lang si Kuya Eric. Plano na ng Lord na gamitin si Kuya Eric gawing pastor. Walang agreement kay Kuya Eric, mangyayari? Unless si Kuya Eric nag-agree. Hindi nangyari yun. Bigyan ko pa kayo ng halimbawa. Sabi ko, tayo yung best candidate. So, para nung nabuhay si Jesus, lahat na ng kapangyarihan nagawa. Kasi nasa loob na niya yung God eh. Pero tayo, nung panahon ng Old Testament, unless merong siyang gamiting tao, gagawin niya. Ang Diyos na makapangyarihan, hindi niya kayang iligtas ang mga Israel sa Egypt. Kaya niya. Pero bakit ginamit niya pa si Moses? Kailangan niya ng tao para i-perform yung kapangyarihan niya dito sa earth. Ayan po yung mga tao. Si Abraham, kaya niyang sirain ng Sodom and Gomorrah. I-punished. And yes, sabi ni Abraham, Lord, bakit naman? Gusto mo palang i-punish? Punish mo na. Ba't pinapaalam mo pa sa akin? So sabi ni Abraham, wag mo na Lord, pwede kung may 50. Nag-agree ang Lord. Kung 40, nag-agree pa rin. Diyos ako bakit ka nakikipag-bargain sa akin? Kung 30, 20 na lang. 10 na lang. Nag-agree sila. Sige, 10, tumigil dun eh. Sabi ko nga, sana si Adan si Abraham sinabi niya na lang, kahit isa na lang, at least nandun pa si Lot. So, nung narinig ng Lord, okay, 10. Alam ng Lord, wala eh. Nasunog ang Sodom and Gomorrah. So, para iset ang Egypt, gumamit siya ng tao. Ang Israel. Ginamit niya si Moses. Ang Lord, mismo siya, kinausap niya si Moses, tama po ba? And yet, hindi niya diretsahang kinausap mula sa himpapawid. Gumamit siya ng halaman. Yung bush. Si Daniel. Magagawa ba ni Daniel na itim yung lion doon? Hindi.
but through the intervention of the Holy Spirit, ng Diyos. Ang nagpray pa nga si Nebuchadnezzar eh. Si Joseph. Pwede naman niyang hindi papaghirapin yung mga Israelita eh. Ba't kailangan pang gamitin niya si Joseph para i-feed? Pwede naman niyang, Israel, eto. Nagpaulan nga siya ng mana eh. Gawin niya ulit yun. Pero hindi niya yung ginagawa. Ginamit niya si Joseph. So, in everything, lagi pong ginagamit ang tao. Kailangan ng Diyos tayo at kailangan natin ng Diyos para ma-perform ang kalooban niya dito sa lupa. Sa New Testament, best example si Jesus Christ. At lahat po tayo, yung prayerful Christian is best medium para ipalabas ng Panginoon ang kapangyarihan niya. I don't like to brag, pero nung maintindihan ko kung gaano ako kahalaga para sa Lord, para maipalabas niya yung kapangyarihan niya, and I started loving prayer, doon ko po rin na-experience na ilabas yung full potential ng isang Kristiyano. Mag-pray sa may sakit at gumaling. Pati, tinry ko pa nga, sabi ko, subukan ko nga. Pati nga pusa eh. Yung mga sa mga prayer meeting, naririnig nila yung mga kwento ko. Tinry ko din. Sabi ko, pusang to, landi-landi. Ang ingay, di ako makatulog. Ginamit ko talaga yon. So, prayer po. Therefore, prayer talaga is necessity. Kaya pag magpa-pray tayo, kailangan natin, para ang Lord maibigay niya yung mga gusto niya sa'yo. Design ba ng Lord na pagpalain ka? And yet, di ka nagpa-pray kasi. Di ka nagcha-charge. Design ng Lord, di ba? Na maging leader ka. And yet, gusto mo maging servant lang. Kaya hindi ka nagiging leader. Design din ng Lord, mag-pray ka sa may sakit at gagaling siya. Gusto niya yun. Gusto niya yun. Lalo na sa Kristiyano. Kasi useful ka sa kanya eh. Habang ikaw ay nabubuhay, sabi ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Habang nabubuhay ka, kapakinabangan ka kay Kristo. Bakit di ka niya pagagalingin? Si Kuya Ben, kunwari, may sakit siya. Kaya nga may utos, di ba sa Bible? Pag may sakit sa mga kapatiran, pumunta kayo sa mga elders, pag-pray sila upang makatanggap ng kagalingan. So, design po sa atin ng Lord yun. Design sa atin ng Lord na magturo. Design sa atin ng Lord na mag-evangelize. And yet, hindi natin magawa kasi nga wala tayong full power. Hindi tayo na-charge. Doon sa original na disenyo sa atin, hindi tayo nagpa-function ng maayos dahil wala tayong prayer. So, alam nyo na ngayon, bakit mahalaga ang prayer? Gusto mo bang maranasan yung kapangyarihan ng Lord sa buhay mo? Gusto mo bang maranasan na mag-pray ka sa may sakit at gagaling? Yes. Start pray. Mag-recharge tayo, mag-recharge. Huwag nating hayaan malowbat ang battery natin. Prayer. Ano man ang pangangailangan natin, prayer. Gusto mong i-release ng Lord ang blessing niya? Prayer. Laging may connection sa Lord. Prayer. Sa lahat ng ginagawa natin, prayer. Ang asawa ko, naku, pang-apat niya na yan. Talaga. Pang-apat na. Nung mga nauna, nung ginagawa mo, kung ninanag mo siya ng ninanag, walang mangyayari. This time, pag-pray mo siya, God will release the power. Kunwari, let's say, yung kapangyarihan ng Lord is laging present. Laging present, katulad ng electricity. And yet, kailangan niya ng medium mailabas yun.
Anything under that. Sabi nga ni Jesus kahit anong hingin nyo ng higit pa sa kaya nyong ma-imagine, ay kaya niyang ibibigay niya. Manalangin lang. Okay? Let's just pray. In faith po wala yung prayer na in faith po. So, yun po, inuulit ko na ang prayer is very, very powerful. Kaya po ang prayer is necessary. Ito po yung mga verse na sinabi ko kanina. Hindi ko na po siya i-itemized because of time. Ayaw pumindot. So, sa mga susunod po, masigit po nating maiintindihan ang prayer. Ituturo pa po natin. Meron pong iba't ibang klaseng prayer. Ito po yung kinds of prayer na pag-aaralan natin sa mga susunod. Meron pong tinatawag na personal prayer. Katulad po nung tinuro ni Jesus sa kanyang mga disciple. Our Father in Heaven. Yan po yan. At yung petition prayer, petition. Meron kayong prayer na hanggang ngayon hindi pa natutugunan. May pag-asa pang matugunan yan. Atinan po natin yung petition prayer na yan. Intercessory prayer, meron kang gustong ipag-pray. Let's say, sorry po, wala dito si Kuya Lito. Gustong mo siyang bumalik. Intercessory prayer po yan. Huwag lang tayong titigil. Pagka tumigil yung connection, yung medium, nawala ang wire dyan, patay yan ilaw. Kaya tayo, wag nating papatayin yung ating prayer. Kaya nga, pray without ceasing. Kasi ayaw ng Lord na tumigil din ang pagpapala niya sa'yo. Yung kapangyarihan niya din, ayaw niya rin tumigil na mai-perform mo dito sa lupa. So, yun po. Sa susunod po nating pag-aaralan, si Kuya Bernard po ulit. May violent reaction po ba? Okay po. May tanong po? Para po masagot natin. Okay na po. Kung may tanong po, okay na po yung inintroduce ko lang po ang kahalagahan ng prayer. Bakit kailangan natin mag-pray? So, for us to be connected with God. Meron po kayong idadagdag? Anything? Kung wala, Baka, yung bang tanong kanina, nabawasan ba yung pagiging Diyos hindi. Yung Diyos na dahil kinakailangan niya ba ng tao bago sa kumilos? Hindi po nabawasan ang pagiging Diyos niya. Actually, lalo siyang naging Diyos. Kasi pinerform niya yung pagiging faithful niya sa kanyang salita. Kasi pag binayulate niya yun, pagkakatiwalaan pa ba natin siya? Sinabi niya, kaming mamamahala, tapos ngayon nangingila. Parang ang CEO. Diba? May department yan So, ikaw sa procurement. Ikaw mamamahala. Nangingila mong CEO, wala naman siyang kinalaman sa procurement. Gusto mo ba yun? Sabi niyo, ikaw ang bahala dyan. Pinamahala mo sa akin, tapos nangingilan pa. Parang si Pauline lang Gawin mo yan pagka ang paghiwa niya ng gulay, hindi, ganyan, ganito. Sabi mo, ako bahala ngayon. So, yun po lang din yun. May dalagdag ka pa? Kasi, kukulik na Sige po. Hindi kasi ganito pa, no? Pwede pa tayong mag-end. Nagsilang. There is an original na yung kingdom, the spiritual kingdom, which is nasa third heaven yun. Now, God wants to demonstrate His power, extension ng kanyang kingdom, which is sa lupa. Kasi meron siyang lupang ginawa ng araw, so kinakala extend yung akin. At ang sabi mo, God cannot rule the earth because there is no physical bodies. So naglagay siya ng tao po doon. At ang sabi po doon, lahat ng dominion, pag binasa kasi natin yung word of dominion doon, binigay, it is a complete, it is not 95%, it is not 99%, but it is 100%. Sa inyo yan, pawamalaan yan. Parang sa company, merong mother company at merong sub-company sa baba. Pero yung mother company, hindi siya makikialam doon sa kanyang mga company sa baba.
Unless magkaroon to ng problema, tatawag doon sa mother company, sandali, tulungan mo kami ito, may problema kami. That's the time, yung pinaka-may-ari ng mother company, siya mismo bababa para sa yung problema. Pero unless na walang magsasalita, yung CEO na pinagkatiwalaan niya doon, yun talaga magpo-full control ng bata ng bagay. So nung nakat po yun, ang problema ngayon, God cannot intervene anymore. Kasi may cut na eh. Kaya nangyari doon is, wala nang magawa, hindi na kita mahawakan, hindi na mahawakan, kasi nagkasala ka. So it's up to you now. Kung baka sana, hindi mo pinabayaan ng Panginoon. Yung pamamahala sa lupa, nakuha ng kaaway. So nakuha o nagkasala sila, nakat kasi yung communication between the two. Hindi na siya makalapit because of the sin. As nag-cover nga sila. Then, how God can restore the human being? Sabihin mo lang, anak, at gagawin ko para sa'yo. Kaya ito pumapasok pa yung prayer po natin. Whatever we confess, halimbawa sabi po ng Lord na i-bless kita. Pero yung blessing nakabitantan dyan. Nandiyan lang yan. Ngayon sabihin mo, i-release mo yung blessing, i-release ko para sa'yo. So we need to pray in order to demonstrate to sabi po natin yun, na yung kanyang power at yung kanyang God's word mag-manifest ko. Without any prayer, it is impossible. For me, sabi po natin, it is impossible to move God. Bakit? Marami po nangyayari sa mundo ngayon ang pina-question natin. Why, hindi ba't magawa ng Diyos ito? Because nobody is praying. Ba't nagkakagulo doon? Hindi ko magawa yung gusto ko because walang mag-confess. Kaya nga sa prayer meeting po namin, no, at mga nakakatip po ng prayer meeting, it is a power of confession ang ginagawa po namin. Yung declaration lagi. Bakit? Ito dineclare mo, anak, ikaw nag-declare yan, so be it, mangyayari sa buhay po niyan. Kaya kinakailangan po ng prayer. Meron pa po? Even though hindi natin minamalit yung kapangyarihan ng Diyos, kasi anyway, siya naman ang lumikha ng lahat eh. He is the creator. Bago nagkaroon ng creation, at one point in eternity, kinreate niya lang ang angels. At one point in eternity, kinreate niya ang physical universe. Pero noong mga panahon hindi pa kinecreate yung dalawang yan, God can do everything He wants to do. Kaya pa man, nang likhain niya yung mga yan, nag-set siyempre siya ng rules. Nag-set siya ng law. Nang likhain niya ang mankind, ang programang ginawa niya, magiging kaparte yun mankind para ma-brought out niya yung kanyang mga plans, yung kanyang mga purposes. So we're not saying here na as in, kung wala pala ako, walang magagawa ang Diyos. No, meron. Pero yung kasing programang niloob niyang mangyari, na I will do this, but ang programa ko, ang nais ko, ang kalooban ko, gagamitin kita. Yun ang naging programa niya sa mankind. Gagamitin niya ang tao to perform His will. So, laging dapat may agreement. Of course. Saka yung prayer, kahit naman hindi tayo mag-pray, alam na nga ng Panginoon, di ba? Kaso yun ang niloob niya eh. Gusto niya may prayer eh. Ano magagawa natin? So sabi ng Lord, kapag nag-pray ka, then gagawin ko yung gusto kong mangyari, then pray. Di ba? Kasi iniutos niya eh. Yun yung isinet niyang rules. Katulad agad sa kumpanya, ang CEO man, pati nasa procurement, under sila ng bylaw ng buong kumpanya. Merong nakaset na law. Na even yung CEO, under siya nun. So, sinusunod lamang nila yung nakaset ng law, let's say, from the beginning. So, kung may bigasisig na tao na nilalang sa mundo, that is God. Kasi, ina-acknowledge niya yung kanyang word as law. So, hindi niya kayang i-violate yun. Amen. Kung meron man siyang gagawin, no, merong revision, yun nga yung ginawa niya si Jesus at meron siyang katawan para bumaba sa doon. Kung tutuusin mo yung mga Ehipto, sabi ng Lord, naririnig ko na mga iyakan ng mga tao ko ng aking bayan. Umiiyak sila. And yet wala siyang magawa. Sinabi niya kay Moses, Moses, naririnig ko, kailangan kitang gamitin para mapalaya ang mga bayan ko. So, ang Lord naririnig niya ang iyakan ng mga taga-Pilipinas. At the same time, kaya kailangan din ng Panginoon, niloob niyang kailanganin niya ang human medium, let's say. Kasi alam naman natin, no one can see God in the flesh. Hindi mo pwedeng makita ang Panginoon sa kanyang original na wangis. In the flesh, you will die. So in order for Him to perform everything na gusto niya ipakita, He's using yung mga persons like us. He needs the physical universe para maipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan through us. Because again, God's Spirit is perfect. Walang makakakita sa Diyos na hindi mamamatay. So kinakailangan niya lahat ng mga prophets. Kailangan tayo ng Panginoon sa aspeto na yan.
Tayo nga yung katawan, di ba? We are the voice, we are the eyes, we are the, kamay, tayo yung paa ng Panginoon sa ngayon. Kaya inuulit ko po, tayo ay spirito, kaya laging charge tayo sa spirit, which is God. Huwag nyo nang i-aspire maging angel, mataas pa tayo sa angel. Fix na angel. Fix na nga. Saka namatay yung Panginoon para sa tao. Yun na lang yung work natin, nakita natin, mga tao, naghirap, ang Diyos ng katawang tao, tapos ang mga angel, wala, hindi naghirap. Yung angel na naingit sa atin. Totoo. Curious sila. Kaya ito na po ang pinaka-finale word ko at tayo magtatapos na. Kung anumang sitwasyon meron po tayo, excuse po, last word. Kung anumang po sitwasyon nakapaloob tayo, anuman, no? Malaki man yan, cannot imagine, or meron kang aspiration sa buhay mo na cannot imagine, na kailangan mo ang Lord. Talaga naman, wala ka namang iba ng kailangan. Lalo na sa Kristiyano. Mag-start po tayo mag-pray. Not just pray. Pray without ceasing. Yung prayer mo ng 3 months na, kasi naman, pray ka ng linggo, pray ka next month, pray ko. 3 beses ka lang nag-pray, hindi mo bibigay ng Lord. Ituloy-tuloy mo yan. May series, di ba? 3 months pero 3 times lang. 3 times lang. Kaya pray without ceasing para patuloy na ibigay ng Lord ang pagpapala sa atin. Kaya ng Lord yan. Kahit ano yan. Kahit anong kahinaan mo. Pati yan kaya ng Lord. Lahat yan kaya. Tandaan nyo, yung cross, lahat yon ibinalik, pati yung kagalingan, pati yung lahat ng stronghold, lahat ng kasalanan, kinuha niya. Kaya, huwag kang mahiya sa Lord. Mahiya ka sa Lord, siya nga, binigay niya ng buhay, naiya ka pa. Parang asawa mo, binigay niya ng katawan niya. Mahiya ka pa sa asawa mo. Ang Diyos po, di po ba asawa natin ang Diyos? Kaya, huwag po tayo mahiya sa Kanya. Huwag na po kayo magtanong at oras na po. Kay Kuya Bernard na lang po next Friday. And pray po tayo. Lord, hallelujah, maraming salamat, Panginoon. I know, O God, na kalooban mo na kami pagpalain mo dito sa lupa. Kalooban mo na maranasan namin ang magandang buhay. Kalooban mo, Panginoon, na kami mag-excel sa lahat ng bagay. Kalooban mo, Lord, na mag-perform din kami ng mga miracles. Kalooban mo din, O God, na kami, Panginoon, ay maging pagpapala sa mundong ito. Kaya, Panginoon, ilagay mo sa puso namin, turuan mo kami at sa darating pang mga pag-aaral kung gaano kahalaga ang prayer na to. At maisa puso namin ito, Panginoon. Magawa namin upang, Panginoon, yung iyong spiritual or unseen power ay magkaroon ng manifestation sa mga buhay namin. Personally, Panginoon, maranasan namin ito. Salamat po muli, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.